Kung naniniwala kayo sa mutya agimat at sa mga engkanto, totoong merong mga engkanto. Ngunit kampo niya ni Satan. Marami pang mga nilalang ang hindi nyo pa nakilala. Ngunit huwag kayong palinlang. Subalit walang makapantay sa salita ng Diyos o mismong Panginoon. Hindi kayang manakit ng mga yan kung ikaw ay nanampalataya sa Ama. Sana walang mag-skip ng ads. Simulan na natin ang kwento. Nang madapo ako sa plaza, nanlaki naman ang aking mga mata nun. Nang masipat ko ang 10 antingero na may dalang mga manok at naglaban-laban sa kabilang banda. May kalayuan lang ito sa totoong sabungan. Parang dinadaan nila sa sabong ang mga agimat at karga sa katawan. Matapos ang sabong nila, nakipagtagisan din ang mga ito sa mga karga nila sa katawan. Dahil sa aking mga nakita, biglang nawala sa aking isipan ang mga bagay na aking bibilhin. Tuwang-tuwa ako nang makakita ng kanilang tagisan dahil bibihira lamang ito mangyayari. Maya-maya lang ay itinali ko muna sa tabi ang aking kabayo upang mas lalo ko pang malapitan ang mga antingero na patuloy na nakipagtagisan sa bawat isa. May naramdaman din akong mga mutya, buhay na buhay, subalit hindi naman ito gaanong kalakasan. Maya-maya lang, natigilan ako nang masipat ko ang paghataw ng isang antingero sa kapwa nito. Gamit-gamit ang napakatalas na itak. Paglapat ng itak sa katawan ng isang antingero, bigla naman yung tumalbog na parang tumama sa gulong. Matapos masilayan ng mga manonood ang palabas na yon, bigla noong napuno ang lugar ng hiyawan. Nakisabay na rin ako noon dahil hindi ko napigilan ang aking sarili na masabik sa tagisan na aking nasisilayan. Sa patuloy ng aking pagmamasid, bigla namang nabaling ang aking paningin sa 2 antingerong naroon sa dulong bahagi. Nagkataon namang na magpakitang gilas na ang mga ito, kung kaya't panay din ang aking pagsisisigaw noon upang maparating sa mga ito ang aking suporta. Nang maya-maya lang, napatahimik ang buong paligid nang masipat ng mga tao na kumuha ng kampana ang 2 antingero at dinala sa pinakagitna ng lugar kung saan sila nakipagtagisan sa bawat isa. Habang dinadala ito ng antingero, bakas na bakas sa mukha nito ang bigat ng kampanang kanyang daladala. Maya-maya lang, bigla namang humarap ang 2 sa mga taong nagbibigay ng puntos upang formal nilang uumpisahan ang kanilang gagawin. Pagmasdan nyo ang kampana na ito. Hindi ordinaryo ang kampana na ito, hindi ba? Hindi ito magagawang patunugin ng kahit na anong pagpalo ng kamay sa tuwing nakalapat ito sa lupa. Pero ng araw na ito, papatunayan namin sa inyo na kaya naming pakalimbangin ang kampana sa tunog na madalas ninyong maririnig sa simbahan. Wika ng isang antingero. Matapos nilang ilahad ang kanilang mga gagawin, agad rin namang naghiyawan ang mga kasama kong nanonood dahil sa labis na pagkasabik. Ako naman noon, maiging sinipat ang bawat gagawin ng mga antingero. Dahil kinukutuba na ako noon
na maaring isang mutya ng durian ang hawak nito. Dadalawang mutya lang kasi ang magpatunog sa kampana, at yan ay ang mutya ng durian at ang mutya ng kampana mismo. Makalipas ang ilang mga minuto, bigla namang nagsisigawan ang lahat nang makita nila ang dahan-dahang pag-usal ng dalawang antingero. Halos hindi ito maintindihan ng mga tao sa paligid, pero alam ko kung para saan ang mga usal na sinasambit ng mga ito. Kahit gaano kabilis ang pagbanggit ng dalawang antingero sa kanilang mga usal, nagagawa ko yung maunawaan. Dahil ang nararamdaman ko lang noon ay ang napakabaga lamang na pagbigkas ng mga usal na ito. Matapos nilang maisuot sa kanilang mga sarili ang poder nila sa katawan, agad naman nilang inihanda ang isang batong bakal na dahan-dahan nilang kinuha sa kanilang mga bulsa. Bali 2 sabayan ng antingero sa pagpapakalimbang sa kampana upang masisigurong marinig ito ng karamihan. Paris-paris din kasi noon ang tagisan ng mga antingero upang magiging masaya ang gagawin nilang palabas. Kumbaga, para manalo sa ganong paligsahan, kinakailangang makaisip ng dalawang magkapares ng isang obra o talento gamit-gamit ang kanilang mga lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng aking pakikiramdam at pagmamasid, agad ko namang napagtanto na walang dalang mutya ang dalawang lalaking yon. Purong agimat lang ang hawak ng mga ito, na halos ang karamihan ay patay na halos hindi na magawang mapakinabangan. Batong bakal. Gagana lang yan sa mga patay na kampana, sabi ko noon sa aking sarili. Dahil ang dalang kampana ng dalawang antingero ay isang buhay na kampana na maaring pagkukunang ng mutya mismo. Pwedeng nakuha ito ng dalawa sa isang simbahan na matagal nang nabasbasa ng bawat paring naunang nanunungkulan. Dahil sa paking buhay ng kampana, nasisiguro kong hindi gagana ang mga batong bakal. Para sa hindi nakakaalam, ang batong bakal ay isang uri ng agimat na kung saan madalang matagpuan sa mga buhay na sapa. Nakukuha ito sa Biyernes Santo sa mga antingerong naghangad na makakuha ng mutya ng tubig. Ginagamit ang batong bakal sa pagpuksa sa mga kulang at sa mga taong may palihim na galit sa iyo. Kapag tangan mo ang gamit na yan, siguradong lalayuan ka ng kahit na anong nilalang, maging ang iyong mahal sa buhay na nakaramdam sa iyo ng inggit. Ginagamit din ang batong bakal para makagawa ng mababaw na salamangka, kagaya ng pagbigay kabal sa tao para sa apoy. Maya-maya pa, bigla namang pinapalo ng antingero ang isang kampana, subalit nabigo itong makalikha ng isang malakas na tunog. Agad naman itong sinunda ng isa nitong kasama sa pagbabaka sakaling magawa niyang mapatunog ang kampana. Ngunit kahit ilang ulit man nila itong paluin, tanging kabiguan lamang ang natanggap ng kanilang mga sarili. Nang hindi na ako makatiis, dahan-dahan naman akong lumapit sa dalawang antingero. Paglapit ko sa mga ito, agad ko naman itong kinausap ukol sa bagay na kanilang ginawa. Dahil sa nag-uusap pa kami noon sa daan,
Kung kaya't agad naman akong natandaan ng dalawang lalaki. Manong, mukhang matatalo kayo sa paliksahang ito ah. Matanong ko lang, anong tangan yung mutya? Tanong ko, kahit alam ko ang sagot dito. Nang matanong ko na ang dalawa, agad naman itong nagtapat sa akin na wala silang dala-dala na kahit na anong uri ng mutya. Sinabi nila sa akin ang tungkol sa batong bakal na nagagawa nilang mapagana ang kampanang naroon sa kanilang tahanan. Kaya ginawa nila ang bagay na yon sa plaza, sa may paligsahan nila. Matapos nilang sabihin ang mga bagay na ito, agad naman akong nagpresenta na pumalit sa isang kasama nito. Hayaan nyo, magagawa nating makabawi kung hayaan nyo kung magpanggap bilang kaisa ninyo. Matapos ang pag-usap, agad kong tinakpan ang aking muka para maitago ang pagkakilanlan. Maya-maya lang, napatahimik ang lahat na nanunood nang biglang kumalimbang ang kampana kahit hindi ko pa ito nalalapitan o nahawakan. Upang masisigurong walang nangyaring pandaraya, pinabuhat ko pa noon sa isa kong kasama ang kampana. Ipinaikot-ikot niya ito sa entablado at ipinakita sa mga tao ang ilalim nito. Nang masipat ng karamihan na walang laman ang kampana, agad naman itong ibinalik ng lalaki at agad kong pinakalimbang ang kampana na hindi hinawakan. Ang paggamit sa mga lihim na karunungan ay hindi basta-basta. Bago mo pasukin ang ganitong larangan, kinakailangang may alam kang lihim na kaalaman at sapat na kahusayan. Inyong pagkakatandaan, hindi umikot ang bisa ng mga usal sa mga katagang binibigkas ng tao. Bagkus ay umiikot ito sa mga pananampalataya na nagbibigay buhay sa mga salitang bibigkasin ito. Sabi ko noon habang tuloy sa pagpatunog ng kampana. Matapos ko yung sabihin, agad ding tumigil sa pagtunog ang kampana at nagulat sila dahil sumusunod ito sa aking nais. Dahil sa aking ginawa, may mangilan-ngilan sa aming katunggali na hindi nagawang makapagtimpi. Sa puntong yon, parang naninindak ang mga ito kung sino mo sa aming 8 ang nagtatangan ng malalim na karunungan. Pagharap noon ng isang antingerong nagpahataw ng itak sa likod, kalmado ko naman itong kinausap. Kaibigan, hindi tayo magkaaway. Naparito tayo upang magbigay kasiyahan sa piyestang ito. Huwag mo sanang pairalin ang iyong inggit dahil lamang sa simpleng pagtatalo. Sabi ko noon sa lalaki, kasabay ng aking sinabi ay ang pagtitig ko sa lalaki upang magawa kong mapasuko. Agad ko rin naman itong itinigil nang mapansin kong nailang sa akin ang aking kaharap. Maya-maya pa, bigla itong nagsalita sa akin ng, "Sige, tatanggapin kong panalo ka kung magagawa mong gawin ang ginawa ko kanina." Kasabay ng mga sinabi nito, kasabay ng mga pangyayari, ay ang pag-abot ng isa kong kasama ng napakatalim na itak. Bago ito ibinigay sa akin, tinarak pa niya ito sa lupa upang mas lalong trumeble ang bisa nito. Hindi ko na yon pinansin
dahil alam kong napakababa lang ng alam ng antingerong ito. Yan lang ba ang nais mo? Napakababaw naman yata. O sige, manood kayo sa gagawin ko, sabi ko sa antingero habang kinuha ang nakatarak na itak sa lupa. Matapos kong makuha ang itak, ay agad din naman akong humarap sa mga manunood upang makahingi ng suporta sa mga ito. Pagtaas ko sa itak, lahat ng mga ito ay nagsisihiyawan dahil sa labis na pagkasabik. Ilang minuto ang dumaan, agad akong humarap sa antingero habang dahan-dahang ngumingiti. Kaibigan, pahingi muna ng asin at katawan ng saging, sabi ko. Oh, asin? Sige, kukuha kami, sagot nito sa akin. Matapos kong makuha ang aking hinihingi, agad kong ibinudbod ang asin sa itak at agad itinarak sa katawan ng saging. Dahil sa aking ginawa noon, lahat ng mga antingerong nasa entablado biglang nagulat sa mga ginawa ko. Alam kasi nilang puro pangontra ang ginawa ko sa kahit na anong uri ng kabal. Matapos kong gawin ito, itinarak ko na naman sa lupa ang itak. Pagmasdan nyo ang mga bagay na hindi nyo pa naunawaan. Lahat ng klaseng pangontra sa ating karga ay ginawa ko na. Kaya naman tatalab sa aking katawan ang itak na ito kung mahina ang karga ko. Matapos kong magsalita, ay ang mabilis kong pagkuha sa itak at walang pagdadalawang isip na hinataw sa aking bunbunan. Lahat ng nasa paligid noon at ang mga antingero hindi maiwasang mapapakit dahil sa aking ginawa. Matapos kong gawin ang mga bagay, hindi ako nagkaroon ng kahit na anong galos sa aking ulo. Paulit-ulit ko ring iginilit sa aking liig ang itak, pero hindi ako nasusugatan. Matapos ang aming palabas, ay agad kaming itinanghal na kampiyon sa paligsahan. Paglabas namin ng entablado, agad naman naming pinanghitian ang nakuha naming papremyo. Sumabay na rin sa akin ang dalawang antingero dahil iisa lang aming daraanan papauwi. Ginoong Chris, maaari niyo bang sabihin sa amin ang sekreto ninyo sa pagpapakalimbang ng kampana? Tanong ng isa sa mga antingero. Magkaiba kasi tayo ng ginagamit. Kung agimat ang ginagamit nyo, mutya ang ginagamit ko sa mga bagay na nakita nyong imposible. Sinasabi ko sa inyo mga Ginoo, hindi lang sa pagpapakalimbang ng kampana ang karunungan ninyong taglay. Pag-usayan ninyo, baka pagdating ng panahon, malagpasan nyo pa ang kakayahan ko. Sagot ko sa mga antingero. Kasabay ng mga sinabi ko ay ang pagpalo ng tali sa aking kabayo upang mas mapabilis ang pagtakbo nito. Habang binagtas namin ang daan patungo sa aming baryo, ay nadapo na nga kami sa isang lugar na hindi kaaya-aya ang presensya. Nakakalabaw noon ang mga kasama ko. Bukod sa napakasukal nito, tila ba hindi na ito napapasukan ng liwanag ng araw. Ang dalawa namang antingerong kasama ko,
ay nagawa pang nag-uusap, habang ako ay nanatiling nakiramdam sa buong paligid. Ilang saglit pa, bigla namang tumigil sa paglalakad ang kabayo. Maging ang dalawang antingero ay nagulat dahil sa paghinto nito, kasi ako yung nakauna. Kung tutuusin, hindi sila pwedeng huminto sa lugar dahil mayroong kumalat na kwento sa lugar na yon ukol sa mga nag-aabang na mga aswang o nambabagat. Ginoong Chris, mukhang hindi yata magandang tumigil sa lugar na ito. Kung iihi kayo, titiisin mo na lang. Malapit na din naman tayo sa ating baryo eh. Napatingin ako sa dalawa. Paano ko maiusad ang kabayo kung maraming demonyo ang nakapalibot sa atin? Pagmasdan nyo ng maigi ang mga nilalang na nakahawak sa mga kangga ng kalabaw na inyong sinasakyan. Wika ko sa mga ito. Kalabaw kasi ang dala nila eh. At sa akin, kabayo. Nang sabihin ko yon, ay ang pagtitig nila sa mga maiitim na mga kamay na nakahawak sa kanilang mga kangga. Sa sobrang dami ng kamay na nakahawak, naging palaisipan para sa kanila kung ilang demonyo ang nakahawak sa kangga. Doon rin namin napagtanto na kaya pabagal ng pabagal ang pag-usad namin dahil sa pagpapumigil ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng dalawang kasama kong antingero, doon na ito nakaramdam ng panganib sa kanilang mga buhay. Kahit hindi man ito ang unang nakaengkwentro kami ng mga aswang, nababahala pa rin sila dahil sa dami ng mga ito. Alam nilang hindi basta-bastang aswang ang humarang dahil ang bawat isa sa mga ito ay merong mga alagang sigbin. Ilang saglit pa, doon namin nakita ang tatlong nilalang na naroon sa harapan ng kalabaw nila. Patay na tayo nito. Anong gagawin natin ngayon? Wika nito. Nang magsalita ako ng, "Mga kaibigan, magandang gabi. Maaari ba kaming makidaan?" "Hindi mo kami kaibigan. At mas lalong bawal dumaan dito," sagot ng aswang, habang lalo kaming tinititigan ng masama. Talaga? Makababa nga na muna, sabi ko noon, habang nagkaroon ng malakas na hangin at kasabay ng pagyukuan ng mga punong naroon. Alam kong nasipat nila ang pagliliwanag ng mga mata ko habang nakangiti. Sino ka?" Tugon ng mga aswang habang dahan-dahang umatras. Alam nyo ba na ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung sinisindak ako? Huwag nyo kong susubukan. Hindi ako masayang kabiruan. Matapos itong marinig ng mga aswang, bigla na lamang nagsisiangil ang mga ito. Ang dalawang antingero noon ay mabilisang sumiksik sa kangga para magtago. Talagang ginagalit nyo ko ah. Ito, tikman nyo. Ilang saglit lang ay narinig ng mga kasama ko ang pagsigaw ng isang aswang dahil sa pagsaksak ko sa isang aswang
gamit ang patalim na patpat. Halos tumagos ito sa isang mata ng aswang na siyang nagdulot ng pambihirang sakit. Bago ito makawala sa pagkakahawa ko, bigla na lang itong mapasigaw nang maramdaman nito ang pagtagos ng patpat sa kanyang bunbunan. Pagkabitaw ko rito, mabilisan naman itong bumagsak sa lupa habang namamatay. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa ang mga aswang kundi ako ay pagtulungan. Pagsunggab ng mga hindi mabilang na mga demonyo sa kinatatayuan ko, agad kong binigkas ang mga usal para sa mutya at kasabay ng pagtigil ng mga aswang sa ere ng mga oras na yon. Nagulat ang mga antingerong nagtatago dahil ni isa sa mga aswang walang nagtagumpay na makalapat ang kanilang mga kamay sa aking katawan na kahit saan mang bahagi. Ano ang sa tingin nyo? Madadaig nyo ko sa dami ng inyong pangkat? Kung nais nyong matalo ako sa paramihan, humikayat kayo ng iba pang lahi ng mga demonyo. Nang marinig ulit ito ng mga antingero, dahan-dahan naman itong sumilip para makita ang kaganapan. Pagsilay nila noon sa paligid, ay halos hindi sila makapaniwala. Kahit anong pagsikap noon ng kanilang mga mata, patuloy pa ring tumatambad sa kanila ang mga kaganapan. Maya-maya lang ay lumakad na ako papunta sa isang puno para kumuha ng mga sanga. Ang mga aswang namang hindi ko pa nadadakip, tila ba nagdadalawang isip na ako'y kumprontahin. Pagdating ko sa lugar ng maraming sanga, agad naman akong kumuha. Ang buong lakas kong pagtarak sa mga katawan ng mga aswang ay naging kampante ako. Gamit ang sanga ng puno ay pinagpapatay ko sila. Kahit walang talim ang mga sanga nito, nagagawa ko itong maitarak nang walang kahirap-hirap dahil sa galit ko. Pagpaslang ko sa lahat ng demonyong aking nadakip, agad ko itong pinakawalan para harapin ang mga natitira. Pero habang naglalakad ako, ay ang pagpapakawala ko ng mga buhay na salita sa aking kamao. Matapos ko yung gawin, ay laking gulat na lamang ng mga demonyo sa buong paligid. Nang makaramdam ang mga ito ng kakaiba sa kanilang mga katawan, naisin man ng mga ito na kumaripas ng takbo. Hindi na nila ito nagagawa na parabang may kung anong bagay ang nakadagan sa kanilang mga paa. Nang masipat nila ang pagsugod ko, tanging pagsigaw na lamang ang kanilang nagagawa. Kahit ang gabuna ng angkan ay nagmimistulang bata sa harapan ko. Maya-maya pa ay ang pagbulagtaan ng mga katawan ng mga aswang. Nang masapa ko yon, sa sobrang lakas ng pagkasapa ko, halos ang mga katabi nitong mga aswang nawalan din ng malay. Sa pagpapatuloy ng ganong kaganapan, nakita ng dalawang antingerong kasama ko ang dalawang aswang na tumakas. Subalit kagaya ng inaasahan, walang naisa sa mga ito ang aking pinatakas. Itinira ko na lamang ang isang sigbin upang ito na ang maglinis sa kalat na aking ginawa. Mga kaibigan, lumabas na kayo. Tapos na ang laban. Ihatid ko na lang kayo. Ano?
Ayos lang ba kayo dyan? Oo, Ginoong Chris. Ayos lang naman kami. Kayo ho ba? Nailang nasagot ng isang antingero. Ayos lang naman ako. Napagod lang. Siya nga pala. May mga balita ba kayo ukol sa mga demonyong aking pinatay? Pakiramdam ko kasi gawain na talaga ng mga ito ang mangharang sa mga manlalakbay na dumaan dito. Oo naman, iho. Ikikwento ko sa'yo. Kaya lang naman nagtagal ang mga aswang sa lugar na ito. Dahil may isang burnag ang nagpoprotekta sa kanila dito. Isang uri ng hanagog. Alam niyo naman, ang estilo ng mga ito kung pumatay, hindi ba? Sagot ng antingero. Kung hindi niyo alam, bago pumatay ang mga burnag, magpapanggap muna ito bilang isang kapamilya mo upang mapasok ang bahay ng mga ito nang hindi natutunugan. Kapag napasok na nila ang tirahan, doon na mag-uumpisa ang kanilang pagtatanim ng mga salamangka na siyang magbabaklas sa mga pangontra. Kapag magawa ng nilalang na malason ang tirahan, magawa na nila ang mga bagay na kanilang nais. Ayon sa mga nakaranas, isang binata lang din ang pwedeng pasukan ng mga burnag kapag nasa demonyo sila na estado. Bawal din silang dumaan sa pintong kanilang pinasukan dahil maagna sila paglabas nila roon. Alam mo, Chris, may mga kabayan natin ang hindi pa pinalad sa mga burnag. May dumating kasi sa aming baryo na nagpakilala bilang isa sa kanilang kamag-anak. Sa hindi nito mapaliwanag, alam nito ang nakaraan nilang buhay at kung sino-sino ang mga nakakilala sa kanilang mga magulang noong kabataan pa ng mga ito. Pagpapaliwanag sa akin ng isang antingero. Dagdag pa nito, hindi nila ito nagawang kumprontahin dahil madalang lang nila itong makita na lumabas sa bahay ng biktima. Sa loob ng isang linggo, walang kaalam-alam ang pamilya na tinaniman na pala ng paunti-unti ng mga burnag hanggang sa pagpatak noon ng Sabado. Tuluyan na ngang nawala ang pamilyang napasukan nito. Kahit nagtulong-tulong na silang hanapin ang biktima, wala talaga silang nakita. Saan dako man sila magpunta. Matapos ang ilang araw nilang paghanap, meron na lamang isang matanda na nakapagsabi sa kanila na biktima ito ng lahi ng mga burnag o hanagog. Matapos ko yung marinig, wala na akong magawa kundi mag-alay ng panalangin para sa pamilyang namayapa. Naging masaya na din ako noon dahil kahit papano nagawa kong maipaghiganti ang ilang taong nabiktima ng mga demonyo. Chris, mag-ingat ho kayo ha, dahil sa ginawa ninyo, siguradong malalaman ito ng hanagog. Hindi basta-bastang demonyo ang hanagog, Ginoo, maging ang mga burnag. Kung inakala mong mahina sila, nagkakamali ho kayo. Narinig ko na yan sa isa kong kaibigan na isang albularyo, isang antingero. Isang burnag lang naman yan eh. Maliit na bagay kumpara sa pagtugis ni Nuli at Tonyo sa isang hukbo nito sa lugar ng Negros. Pero yun lang naman eh, dahil may kasama silang ermitanyo. Matapos kong sabihin yon, ay ang pagtahimik ng mga ito dahil wala silang kaide-ideya sa mga kinikwento ko. Pagdating namin sa baryo, agad namang nagpaalam ang mga ito habang patuloy na nagpapasalamat sa mga ginawa ko. Sa pag-alis ko, habang nakatambay ako sa balkonahe,
nakita kong nagliliwanag ang baol na pinaglalagyan ko ng mga tari ni Lolo Turo. Nilapitan ko ito at kaagad tiningnan. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakita kong may mga patak ng dugo ang bawat isa sa mga bulang. Sinipat ko ang lalagyan. Baka kasi may nakapasok na daga o pusa at nasugatan. Pero imposibleng may nakapasok dito dahil silyado ang bawat sulok ng baol. Agad ko namang naintindihan yon. At isa yung uri ng ladas na kailangan ng mapaduguan ang mga bulang sa pamamagitan ng pagsuot sa mga laba ng sabong.